one master list, automated says. In fact, I remember one press con in which you mentioned the Mayor Talk slower Mabilo. because I cannot understand you. Oh, sorry. Frankly, you're a lawyer? Yes, Mr. President. I will talk slower. Panyero, you talk slower. Okay. Mr. Maybe maganda ka ang English mo, pero fortunately, hindi naiintindihan. Thank you, Mr. President. I will slow down. So, Mr. President, You are slurring your words. Yeah. Mr. I would President, follow. If that answered the question that you're answering, then maybe I could hear you right. Ganon ang dating sa akin. Mr. President, No, nakita po ninyo yun. Nakita ninyo. Yun ang sinasabi ko. Na itong kongresistang ito, yan po ang tinutukoy po ni Ginang Teresa Patente na number 1 na nominee po ng One Rider Party List na hindi po maintindihan ng English niyan ng ating Pangulong Duterte. Na sana mag-isip tayo ng mabuti kung sino yung mga tamang leader na ilagay natin. So ngayon sa season na to, matalino na tayong lahat, di ba? So wag na wag niyo po kaming gagamitin dito. Wag na wag niyo pong gagamitin ang mga rider para sa personal na interest niyo. Magpapa-free gas, magbibigay kayo ng konting money, allowance. Kung magre-request kayo ng ganyan, i-make sure nyo yung mga taong so-support sa inyo is solid talaga na magsusupport sa inyo. Re-respetuhin naman namin yan kung sino pa yung mga taong may tiwala pa sa inyo, pero kami, no to one rider party list anymore. Colonel Busita, hindi po namin alam kung magtitiwala pa kami sa inyo. Sorry po. Pero hindi na po kami madadala ng pasayo-sayo ng paro-paro G. This is me, this is my own sentiment, and no one from our elders, no one from our advisors, no one from our BODs, Board of Directors and Trustees told me to do this. This is my personal sentiment as a leader, General Secretary ng the whole Riders of Mindanao. Naku po, General Secretary po yan ng The Whole Riders of Mindanao. Hindi na raw po matatangay sila ng mga paparo-paro mo, busitas. Reaction TVPS nagbabalik po, reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Oy, Colonel Busitas, buwisit na sa'yo ang Mindanao Riders. Ano ba yung katungkulan ng napakagandang ginang na ito? Na nagngangalang Teresa Patente. Ano pong pangalan ninyo? Ano pong katungkulan ninyo, ma'am? Kung magre-request kayo ng ganyan, i-make sure nyo yung mga taong so-support sa inyo is solid talaga na magsusupport sa inyo. Re-respetuhin naman namin yan kung sino pa yung mga taong may tiwala pa sa inyo, pero kami, no to one rider party list anymore. Colonel Busita, hindi po namin alam kung magtitiwala pa kami sa inyo. Sorry po. Pero hindi na po kami madadala ng pasayo-sayo ng paro-paro G. This is me, this is my own sentiment, and no one from our elders, no one from our advisors, no one from our BODs, Board of Directors and Trustees told me to do this. This is my personal sentiment as a leader, General Secretary ng the whole Riders of Mindanao. Naku po, General Secretary po yan ng The Yun Whole lang po, Riders of ipapaabot ko to Mindanao. sa inyo. Mga kareaksyon, dito po umaarya na po ang mga general, ang mga riders ng buong Pilipinas. Kasi kung General Secretary po si Madam Teresa Patente at umaalma na sa pag-uugali po ni Busitas, ito po pasintabi po sa mga ni Busitas, yung mga tinatawag nating mga anong tawag doon? Mga panatiko ni Busitas. Mantakin mo yan, Busitas. Galit na yung Mindanao Riders. At itong si Madam Teresa Patente, isa po siyang General Secretary. Para yatang nagkalokohan po sa sa mga pangako po ng One Rider Party List dito. Isa pa itong si Rods Gutierrez na di umano, hindi siya kilala ng riders community. Wala silang kilalang Rods Gutierrez na aktibo na bilang isang rider. Mantakin mo yan, si Busitas na naturingan na isang kernel na sa pagkakaunawa po ng Reaction TVPH,
Hindi po siya ang number one nominee ng One Rider Party List. At walang iba kundi si Rhodes Gutierrez. Oo, si Rhodes Gutierrez po, yun yatang angkan ni Rhodes Gutierrez, yung lolo ni Rhodes Gutierrez, hindi po daw siya, hindi siya sangkot sa mga illegal gambling sa lugar nila. Hindi po sangkot yung lolo niya. At ito po mga ka-reaction mantakin po ninyo si Rhodes Gutierrez at itong si Busitas. Isa po sila sa mga umaano sa tinatawag nilang Young Guns at tinatawag nilang Tuwadcom. Isa silang miyembro ng Tuwadcom, itong One Rider Party List, na kung saan ginamit, kung nagamit man itong si Busitas ng One Rider Party List, mga ka-reaction, ibig sabihin si Busitas, isang utu-uto. Si Busitas po ay isang mangmang. Mantakin mo yan, ang dami pong umiidolo kay Busitas. Ngayon po, ito pong alien na to, na si Teresa Patente, pakikinggan po natin ang kanyang mga tinatawag na sentimiento. Para yatang nagamit po ang Mindanao Riders, ang napakalaking komunidad ng mga riders sa Mindanao, para yatang nagamit ng One Rider Party List. Para yatang tingin nila sa mga riders sa Mindanao ay mga bobo. Pero marami na rin umaalma dito sa Luzon at Kabisayahan na sa nakikita po nilang pag-uugali ni Rhodes Gutierrez na nag-i-English-Englishan at talagang sinagupa pa si Pangulong Duterte. Yun nga lang, nasabihan siya ng Pangulong Duterte na ang kanyang English ay hindi maintindihan. It's the one master list, automated says. In fact, I remember one press con in which you mentioned the Mayor Talk slower Mabilo. because I cannot understand you. Oh, sorry. Frankly, you're a lawyer? Yes, Mr. President. I will talk slower. Panyero, you talk slower. Okay. Mr. Maybe maganda ka ang English mo, pero fortunately, hindi naiintindihan. Thank you, Mr. President. I will slow down. So, Mr. President, You are slurring your words. Yeah. Mr. I will President, follow. If that answered the question that you're answering, then maybe I could hear you right. Ganon ang dating sa akin. Mr. President, No, nakita po ninyo yun. Nakita ninyo. Yun ang sinasabi ko. Na itong kongresistang ito, yan po ang tinutukoy po ni Ginang Teresa Patente na number one na nominee po ng One Rider Party List na hindi po maintindihan ng English niyan ng ating Pangulong Duterte. Ang tinutukoy pong Rhodes Gutierrez, mga ka-reaction ni Ginang Teresa Patente, ay ito po, ayan po, yung One Rider Party List na yan, na nakasama po sa mga Young Guns at kasama yung Young Guns sa sa tinatawag nating Tuwadcom. Itong batang ito, walang respeto po yan sa dating Pangulo. Kasi nga, kakain ng dating Pangulo, gutom na siya eh. Hindi pa siya nakakakain, ang haba na ng kanilang pagdinig dyan, finally kakain na siya. Talagang kahit na kakain na si former president, talagang hindi pa niya tinantanan, hindi man lang niya binigyan ng 5 minutes o 10 minutes na kumain ang ating presidente. Ito po, panoorin po ninyo kung gaano po kawalang respeto at kawalang paggalang po ang Rhodes Gutierrez na ito po. DZ Lazo, and to confirm again, no participation on the part of PDEA for vetting these high-value targets. None, Your Honor. Thank you, DG Lazo. Mr. Chairman, I'd like to direct my questions to the former president again. Mr. President, sorry to disturb your eating, but I trust that you heard the testimony of DG Lazo. Ang sabi po niya, hindi po involved yung PDEA in all 3 versions of the drug matrix that you released. So kung hindi po PDEA yung nag-vet ng iyong drug matrix, sino po ito? You mentioned earlier. Nakita ninyo ang ating Tatay Digong. Nakita po ninyo talagang gutom na siya eh. Kakain na siya. Gusto niyang kumain. Pero nakita po ninyo itong mga Tuwadcom na to na mga walang pakundangan kung durugin at bugbugin si former President Rodrigo Roa Duterte na finally makakakain siya ng burger kasi gutom na eh. Kaya nga napasugod dyan si BP Sara Duterte noong panahon yun kasi nga talagang naaalala niya yung tatay niya. Pero dito nakita po natin, ito pong Rhodes Gutierrez na tinutukoy po ni Madam Teresa Patente na siya po raw ang leader ng One Rider Party List at hindi itong si Busitas. Ito po, panggan po natin. Clear, Mr. President, that the PDEA was involved. Well, usually it is the PDEA. Yan talaga ang lead agency.
But kung i-bypass sila ng mga police agencies, like the NBI or yung lower echelons, down the line to the municipalities, wala man tayong magawa. It's not a mandatory rule that itong PDEA is to be there. Mr. President, I hope you'll forgive my confusion kasi po ang sabi po ninyo kanina, involved po yung PDEA. And now you're saying that it's not necessary, not a hard and fast rule that they're involved. In what particular case are you referring to? The drug matrix that you presented during your presidency, Mr. President. I do not remember. You have to remind me of what that matrix is all about. Well, Mr. President, sige po. Just to If there simplify is na lang. an inconsistency or it is incongruous, you tell me what, because that document might have been there. Matagal na akong hindi na presidente. Mr. President, there's no allegation po of incongruency or any wrong in the drug matrix. We just are particularly interested in the vetting process of this document. We asked earlier kung sino po yung nag-vet. You mentioned it was an amalgamation of various agencies. PDEA just now said and affirmed that they were not involved. So I'll just make it simple, Mr. President. I'd like to ask, who prepared your drug matrix? In what particular case? The drug matrix, Mr. President. No. Ano yan? Case to case yan eh. In what particular case? Apologies, Mr. President. I don't understand what you mean particular case. When you sat, you assumed you presented to the media a drug matrix which held all of the HVTs that you had. Correct, but sabi ko, what particular case? You cannot make a general statement and ask me a general answer. I think we're only referring to that one drug matrix, Mr. President. I do not remember of any one matrix. There were so many matrix in my time as president. Different variations at different times. The what? Different matrices at different times. But I thought this was one continuing list, Mr. President. That nagdadagdag, nagbabawas. Is that not the case, Mr. President? Yung inyong drug matrix? You would have different matrices? Is that what you are telling us now? Depende sa agency yung lumapit sa akin. It could be the CIS, it could be the NBI. Lahat ng law enforcement, it could be the customs police, kung may matrix sila. It's not one or two or three, it's a plenty. So at the time of your presidency, you were presenting different matrices from different agencies. You Yes. did not have one master matrix. Yeah. Did you not use one master matrix for the PNP? There are so many law enforcement agencies. Of course, yung PDEA is the lead agency, but they don't have a monopoly of making an arrest or an operation to go after the criminals. Ganon rin ang CIS or walang specific standard. Mr. President, Kung sino lang makauna sa kanila. Mr. President, if there are multiple matrices, how did you decide which one to read before your press cons? If I understand correctly, there should at least be one master list of the matrices. In fact, I remember one press con in which you mentioned the Mayor Talk slower Mabilo. because I cannot understand you. Oh, sorry. Frankly, you're a lawyer? Yes, Mr. President. I will talk slower. Panyero, you talk slower. Okay. Mr. Maybe maganda ka ang English mo, pero fortunately, hindi naiintindihan. Thank you, Mr. President. I will slow down. So, Mr. President, You are slurring your words. Yeah. I Mr. would President, follow. If that answered the question that you're answering, then maybe I could hear you right. Ganon ang dating sa akin. Mr. President, No, nakita po ninyo yun. Nakita ninyo. Yun ang sinasabi ko. Na itong kongresistang ito, yan po ang tinutukoy po ni Ginang Teresa Patente
na number 1 na nominee po ng One Rider Party List na hindi po maintindihan ng English niyan ng ating Pangulong Duterte. Di po ba? O, balikan po natin si si Ginang Teresa Patente, yung kanyang sentimiento pagdating po dito sa One Rider Party List. Busitas, makinig ka dito, Busitas ha. Sa lahat po ng mga nabusitas dyan, sa mga tagasunod ni Busitas, pakinggan po natin tong alin na to ha, kung ano po yung kanyang mga sentimiento. Ito po, pakinggan po natin. So, nare-replyan sa mga tanong namin sa inyo. Since hindi nyo ako nireplyan or hindi ako nireplyan nung tauhan nyo sa RSAP at saka hindi ko alam kung ano na yung status nyo with your One Rider Party List. Ito yung gusto kong klaruhin eh. One Rider Party List, ano ba talaga yung plano nyo sa amin? Kasi unang-una sa lahat, hindi naman kami lumapit sa inyo. Yun. Kayo ang lumapit sa amin. O, di ba? Pumunta si Colonel Busita dito noong February 2022. Oh. Kasagsagan yon ng ginagawa naming charity for Typhoon Odette sa Agusan del Sur sa Sibagat. So, noong mga panahon na yon, napaka-busy naming lahat. And then, timing na nagpalabas kayo ng statement na mag-iikot-ikot kayo dito sa buong Pilipinas at Yun. saka nasama yung Mindanao. And then, ayun, sobrang saya naming lahat. Kasi of course, si Colonel Busita na nakilala namin na yung slogan nyo na pagtama, kampi-kampi tayo. Sorry for my expression kasi parang naririndi akong naiinis ako kapag naririnig ko yung mga ganyang salita na hindi ko alam kung ano mga tumatakbo sa isip nyo. So lumapit kayo dito sa amin sa Mindanao, nanghingi kayo ng support. And yes, aaminin namin, kasalanan namin, hindi kami nag-research ng maayos kung sino ba naman yung mga taong nasa background ng One Rider Party List na yan. O, di ba? Kasi ang dami yung connection eh. Malaman-laman lang pala namin, Congressman Gutierrez, you are actually affiliated with those people pala. At saka, may mga ano pa kayo dyan sa house, yung mga hiring-hiring na ginagawa nyo. Dinadamay nyo pa yung mga taong walang kaalam-alam, O, yung diba? mga taong nagsuserve ng maayos dito sa bansa natin. Tapos itatry nyo pang i-contempt yung mga lawyers, yung mga abogado na tahimik na nagseserbisyo ng matagal sa opisina ng Vice Presidente natin. Hindi pa siya vice noon. Kilala ko po personally yung mga taong pinangko-contempt nyo. I mean, not Attorney Zuleika, but the two, yung ayoko talaga mag-name drop eh. Nakakainis. Sige, for the sake na lang na ginawa ko na to eh. Teka lang, bago ka mag-name drop, dito po kasi mga ka-reaction ha. Dito po kasi mga ka-reaction, ito pong alin na to, siya po yung Secretary General yata ng mga riders sa buong Mindanao. Ngayon, para yata itong One Rider Party List na di umano pinamumunuan ni Busitas, ngayon pala hindi niya pinamumunuan, ang namumuno si Rhodes Gutierrez na isang napakayamang kongresista na kung saan ang kanyang lolo at ang kanyang pamilya ay hindi po sila mga illegalista. Legalista po sila, hindi mga illegalista, hindi po sila sangkot sa mga sugal, hindi po sila sangkot sa mga illegal na gawain. Talagang ano po sila, diretso po. Ngayon mga ka-reaction, para yatang nabuisit na itong mga tinatawag nating riders ng Mindanao. Nabuisit na po dito sa One Rider Party List na kung umasta sila, akala mo talagang hawak nila yung mga riders. Yung convoy, bigyan nyo kami ng convoy, ganyan. Ito po, pakinggan po natin, tuloy natin. O, sino kaya yung close sa kanya na kinontempt? Ang mahirap po kasi dito kay Busitas, napakataas po ng pangarap niya. Mantakin mo, tumatakbo siyang senador ngayon. Hindi ko naman siya minamaliit ha. Pero anong napatunayan ni Busitas yung sisitay niya yung katulad ng mga pulis na sumisita sa mga motorcycle? Yun lang ang napatunayan niya, tapos tatakbo na siyang senador.
Ganon? Maninita ka lang ng mga pulis sa daan. Oy, ba't tinuli mo yan? Oy, ba't tinuli nyo yung ano na yan? Anong kasalanan? Punta nga ako dyan sa LTO. Wala namang magawa pagdating sa LTO. Oh, di ba, busitas? Oh, gusto mong makuha yung style ni Rapi Tulfo, bulok na yon. Wala rin mga naniniwala sa mga tulpo na yan. Oh, mantakin mo, balikan natin si Erich Sylvester Tulfo. Putangin na. Anong pangalan yun? Di ba? Oh, Erich. Oh, okay ka na ngayon. Marami pang lilitaw sa mga baho mo, huwag kang magalala. Diretso po natin to. Actually, Attorney Shine Fajarda and Kuya Edward Fajarda is one of our closest sa ministry before. Di ba? Paharda pala. Nasaktan pala itong alin na to nang kinontempt nila siya ng Paharda. Ayan po. Because magkasama po kami na nag-outreach kami before sa sa community namin. And kami po yun magkasama nung 2016 na for the whole straight 1 month mahigit. 1 month mahigit yun. Every madaling araw, 3:00 ng madaling araw, gumigising po kami. And then we prayed in front of our, sa Rizal Park, sa San Pedro Square. So doon po namin hiniheld yung pagdadasal sa madaling araw. We sang songs of praises and then kasama po doon yun. So yung alam mo yung sakit na mararamdaman mo na yung mga taong kilala mo, yung mga taong nagsuserve ng totoo, may genuine heart in serving the community, the Philippines, this country. Madadawit, madadamay at mabibigyan ng mga ganitong paratang ng mga totoong kriminal at magnanakaw dyan na nakaupo pa mismo sa gobyerno, ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. So, ayan na, nadala na ako. So, let's go back to the issue. Ngayon, bakit ako galit na galit sa One Rider Party List? February 2022, maayos po namin kayong tinanggap dito. Maayos po namin kayong kinausap. Colonel Busita, face-to-face nag-usap po tayo, remember? You went here, na-surprise po kami, pumunta po kayo dun sa lugar kung saan kami nagbebenta ng merch, at saka saan kami nagde-display every night. So, nagulat kami dumating kayo, kasi binitbit kayo ng kasamahan namin, isa sa mga leader namin na isa ding naghirap, nagkaroon ng problema, binaliwala ang personal niyang panghanap buhay para masamahan ka dito. Kilala mo kung sino yon. Alam mo po, Colonel Busita, kung sino yung binabanggit ko ngayon. Muntika na po silang maghiwalay ng asawa niya dahil lang po mas pinili kayong suportahan dito at matulungan kayo. Pero anong ginawa nyo? Sa loob ng 3 taon, wala kaming hiningi sa inyo. Wala. Di ba mga ka-reaction? Yung mga sumuporta kay Busitas, mantakin mo yan, muntik pang maghiwalay ng kanilang mga mag-asawa para lang masuportahan si Busitas. Grabe po yan, oh. Grabe talaga itong ginagawa ng mga One Rider Party List na to. Ibig sabihin, itong si Rhodes Gutierrez na sinabihan ng Pangulong Duterte na yung English niya kinakain niya, hindi pala siya rider. Mantakin mo yan, kung hindi siya rider at isa siya sa mga namumuno sa One Rider Party List, paano niya malalaman yung pangangailangan at hinahing ng mga riders? Di po ba? Malaking question mark yan. Kung ganon, si Busitas ay masyadong ambisyoso. Kahit gamitin siya ng mga mayayamang maimpluwensyang tao, katulad ni Rhodes Gutierrez, na ginamit si Busitas, at patuloy na nagpapagamit si Busitas sa mga korap, at nakikisama pa siya sa hearing ng Tuwadcom. Ibig sabihin, si Busitas ay masasabi nating walang prinsipyo. Mga ka-reaksyon, simple lang yan, re-reaksyonan mo yan, si Busitas ay walang prinsipyo pala. Oh. Hindi naman kami lumapit, kayo naman yung lumapit dito sa amin eh. Wala kaming hiningi sa inyo ni Singkong Duling. Kayo yung nag-offer na tutulong kayo for the medical assistance for the riders and their families when it comes to medical assistance. So it's the same, parang lingap lang din. DSWD, magbibigay ng GA o yung guarantee letter. So para sa akin, hindi naman yung tulong na ibibigay nyo, parang manggagaling lang din sa budget ng taxes ng taong bayan, which is
lahat naman ng Pilipino or lahat naman ng members siguro ng nasa riding community nagbabayad din ng tax. So nanggaling rin sa amin yung perang yun. It's just a guarantee letter na hindi ko alam yung guarantee letter na pinagsisend ko tsaka yung mga request na pinagpapasapasahan nyo kung kahit saan-saan. Wala po kami natanggap. Tsaka ito pang pinaka nakakainis ha. Kasi yung mga RSAP coordinators nyo dito, isa sa mga leader namin dito, at saka ako, naparatangan po kami na kung sa Bisaya pa, inugi-ugom na mo ang kwarta dingi, kinain or kami lang yung nakinabang sa pera na pinadala dito para sa medical assistance. Hello! Nakakahiya kayo? Nakakainis po kayo. So, ibig sabihin po, si Madam Teresa Patente, nililinis po niya ang kanyang sarili. Dahil dun sa mga tinatawag nating binigay na guarantee letter ng One Rider Party List na tumulong sa mga ibang rider na nangangailangan, naparatangan pa si Madam Teresa Patente na nakinabang, na binulsa nila yung pinadala ni Busitas. Ngayon pala, pinaikot-ikot lang sila at wala mang natanggap. Mantakin mo yan mga kareaksyon. Itong si Teresa Patente sumabog na po. Sumabog na po sa ginagawa sa kanila ng One Rider Party List na ginagamit lamang sila. O yan o, paggabuan nyo, dire-diretso yan. Tumigil po ako sa pagsaserve sa community namin. Though we are an NGO, a non-government organization, but mas malaki pa po ang contribution ng mga riders kaysa sa inyong mga magnanakaw kayo sa gobyerno. Oh. Kung alam nyo lang kung anong paghihirap na ginawa ng mga riders, mga kapatid naming riders dito, alam na mga leaders yan. Iinis ako. Ngangati yung ilong ko. Alam na ng maraming leaders yan. Sorry, parang ano kasi. Nagtatrigger yung rhinitis ko. So, yun. Alam na maraming leaders dito sa Visayas at sa Luzon. Lahat ng clubs, lahat ng mga nasa riding community, we do our own efforts. We shell out our own money. We do our own efforts to help the community. Meron kami mga projects sa community service, cleaning our nagko-community activity, tree planting, cleaning our beaches or shorelines, lahat yung mga ginagawa namin mga activities na ganyan para may makontribute naman. Pero we are the least people na hindi pinapansin at lagi kami nadi-discriminate. And you know, Congressman Busita, we are so happy nung nalaman namin na tumakbo ka bilang representative ng One Rider Party List, which we thought na ikaw yung front runner, ikaw yung nasa front line. Malalaman na lang namin na may isang Rog Gutierrez pala na tinuturing ni VP Inday na isa sa mga young guns. Nakikialam ka pa? No? Hindi ka namin kilala, Rog. Attorney Rog, hindi ka namin kilala. With all due respect, hindi ka namin kilala. Wala kaming kilalang Rog Gutierrez inside the riding community or whoever those people na gusto naming suportahan. Malalaman na lang namin na may mga connections kayo sa mga magnanakaw sa gobyerno. Tapos kami pa yung mababahiran ng kasalanan ngayon kasi hinahanapan kami ng sinisingil kami ng mga nasa riding community, ng mga pasyente ng pamilya kung nasa na ba yung tulong na pinangako nyo sa aming lahat na hindi naman namin hiningi sa inyo. Kayo ang nangako pero hindi namin hiningi. Tsaka kayo yung nagbigay sa amin ng information, 'di ba? Na nagulat na lang kami. Tumawag yung kasamahan nyo sa One Rider. Tumawag dito sa isang leader namin sa Butuan. Tapos pinapunta pa ako dun sa sa anniversary nila kasi may importanteng sasabihin. At yun nga, natuwa naman kami nun kasi at last, merong madali ang aksyon ang mahihinga namin ng tulong kapag may mga pamilya ng riders at saka may mga riders na kapag na-disgrasya, agad-agad kami makakakuha ng medical assistance at madali na lang namin matutulungan yung pagbibigay ng sa kanila. Which is dito sa Davao, hindi naman mahirap gawin yan kasi may malasakit po kami. Madali po kami makakalapit agad-agad
kay Senator Bongo, tsaka dun sa ibang mga namin, pinagbibigyan namin ng mga guarantee letter. So we've experienced a lot. And then masaya kami kasi nga pinupush nyo din yung advocates nating mga riders na magkaroon ng safer streets. Yung ginagawa nating commemoration every third Sunday of November, yung World Day of Remembrance, at saka yung nung nakaraang November lang, 9th tribute ride natin para sa mga naaksidente sa daan. So isa yan sa advocacy natin, Colonel Busita, 'di ba? So nag-usap tayo, face to face tayong nag-usap diyan sa dun sa nung kasagsagan nga na pumunta kayo dito. Ang dami niyo pong sentiments, ang dami niyo pong binanggit about dun sa problema niyo diyan sa Luzon, problema niyo diyan sa mga politiko na hindi ko alam, hindi naman namin wala naman kaming tawag dyan, hindi naman namin problema yung pinoproblema nyo dyan sa Kalakhang, Maynila. So kami dito sa Davao, we supported you. Sumuporta kami, binigay namin yung request nyo, nagpa-convoy kayo dito, sunod-sunuran yung mga riders namin dito, inabangan kayo kung saan sa ang region. Tuwang-tuwa kaming lahat dito. Kasi nga, ikaw yun eh. Si Colonel Busita yun eh, nagtatanggol sa mga riders na inaapi. O diba? Ngayon hindi namin alam kung tagapagtanggol ka pa ba namin, Colonel Busita, o maaasahan ka pa ba namin. Ano ba yung connection nyo pa rin? Kasi tahimik po kayo eh. Hindi ko alam kung maaasahan pa ba namin kayo. Yung mga nalalaman ko na nasa likod nyo, yung mga politikong nasa likod nyo, yung mga magnanakaw, yung mga nangkakamkam, ang lahat ng mga Diyos na po bahala sa inyo. Yun. If we prayed intensely nung nakaraang 2016 election, dodoblehin pa po namin yan ngayon. Opo, bago po nag-2025, pinagpanata po namin ito. Ako din, bago ko ginawa tong video na to, nagpanata muna ako. Humingi ako ng wisdom, ng tulong sa Diyos para sabihin to at sabihin sa lahat ng Pilipino, sabihin sa mga kapwa kong rider kung ano yung naranasan ko sa inyo. Pinagpasapasahan nyo ako kung kani-kanino. Naku. Nag-message ako. Tumawag pa mismo ako dun sa isang kasamahan nyo. Ayoko mag-name drop. Ikaw na mismong laging kasama ni Colonel Busita. Diba nag-message ako sa'yo, sino ang dapat kong tawagan? Naku. Kaninong opisina ko isisento at saka sinabi mo. Pinagpasapasahan daw po si Madam Teresa Patente, no? Ibig sabihin pinagpasapasahan, yung nung humihingi siya ng tulong, pinagpasapasahan siya. Naku po, mahirap yan. Mapupunta dun sa sino ba yung hindi affiliated. Ay nako. Hindi siya affiliated ng opisina nyo, pero ibang assistant yung makakatanggap nito, kaya pala hindi ako nakaka-receive ng response. Nire-review nyo ba yung mga email namin? Nire-review nyo ba yung mga messages namin? Parang hindi. No? Diyan lang naman kayo sa Kalakhang, Luzon, may Hindi ko alam. Hindi na rin ako umiimik. Hindi na rin kami nagpa-follow up. Nag-follow up kami siguro ilang beses kasi maraming pasyente yon, marami-raming pasyente akong na-assist nun. Tapos nadamay pa kami. Sasabihin pa ng mga tao sa amin na nakatanggap kami ng pera mula sa inyo. Tapos kami lang daw ang nakinabang. Binulsa namin. Kami pa talaga yung naging magnanakaw, no? Ang galing. Kaya sobrang inis ko. Kasi sa sobrang daming taong umasa sa inyo, pinabayaan nyo. Tapos dyan lang naman kayo magaling sa Maynila eh. Kami dito, nagtutulong-tulungan kami. Nagtutulong-tulungan ng mga riders dito. Sariling pera, sariling effort. Nag-charity kami, nag-outreach program kami. Naghahanap kami ng may dito sa Mindanao. Kusa kami nagsisilbi ng walang hinihinging kapalit. Tapos kayo, pupunta kayo dito sa Mindanao, hihingi kayo ng tulong. Kasi malapit ang eleksyon. Nakakainis. Tapos ngayon, malalaman ko, may magme-message dyan sa GC, magre-request ng convoy. Ano yung convoy? Aalilain, gagawin nyo na namang alala yung mga riders namin dito. Pagkatapos yung humingi ng request na gagawin yung magpapa-convoy. Anong convoy?
convoy sinasabi nyo? Kung may mga riders dito na susuporta sa inyo, rerespetuhin namin yung gusto nila. Kasi karapatan nila yon. Pero, please naman po, magkaroon kayo ng konting respeto dito sa amin. Kasi may mga leaders po kami, may mga leaders po yan, na kung magre-request kayo ng convoy dito, pag-uusapan po namin lahat yan, dumaan po muna kayo sa tamang proseso, gaya ng ginagawa nyo sa amin. Ginagawa niyo po kaming baliw dito eh. Yung mga kasamahan namin dito, yung mga leaders namin dito, saludong-saludo sa inyo, Colonel Busita. Tapos ganyan-ganyan lang, easy-easy. Kayo RSAP Mindanao coordinators, alam nyo kung anong ginawa sa inyo. Mas kayo pa yung binigyan ng kayo pa yung gaya ko, tulad ko. Sa akin din napasa lahat ng problema. Sinabihan, pakinamkam ko yun. Pero di ba kayo, nangyari din sa, hindi ko alam kung sino pa sa inyo. RSAP coordinator dito sa Mindanao, hindi ko alam. So kayo nasa sa inyo na yan, riders. Makikiusap ako, riders of Mindanao. At kahit kayo, sino kayong lahat, mamamayang Pilipino, wag na wag po tayong magpauto. Use our own instincts, use our own, maging sharp po tayo, maging wise po tayo. Ilang beses na to ilang beses na to, taon-taon na lang, or every election period na lang, darating yung campaign. Pinapanawagan to palagi, na sana mag-isip tayo ng mabuti kung sino yung mga tamang leader na ilagay natin. So ngayon, sa season na to, matalino na tayong lahat, di ba? So wag na wag nyo po kaming gagamitin dito. Wag na wag nyo pong gagamitin ang mga rider para sa personal na interest nyo. Magpapa-free gas, magbibigay kayo ng konting money, allowance. Kung magre-request kayo ng ganyan, i-make sure nyo yung mga taong so-support sa inyo is solid talaga na magsusupport sa inyo. Re-respetuhin naman namin yan kung sino pa yung mga taong may tiwala pa sa inyo. Pero kami, no to one rider party list anymore. Colonel Busita, hindi po namin alam kung magtitiwala pa kami sa inyo. Sorry po. Pero hindi na po kami madadala ng pasayo-sayo ng paro-paro G. Paro-paro G. Paro-paro G. This is me, this is my own sentiment, and no one from our elders, no one from our advisors, no one from our BODs, Board of Directors and Trustees told me to do this. This is my personal sentiment as a leader, General Secretary ng the whole Riders of Mindanao. Yun lang po, ipapaabot ko to sa inyo. Wag na wag nyo po kaming gagamitin dito. Magre-request kayo agad-agad sa GC na magpapa-convoy kayo. Ano kami alila? Umayos po kayo, mag-request po kayo, send your respect at ibibigay din po namin yung respeto na gusto nyong ibigay namin sa inyo. Yun lang po, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Ipanalangin nyo po palagi ang ating bansa at lagi ang sinasabi ng ating former President Duterte, Tatay Digong, and the VP, mahalin natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. God bless everyone. Yun. Nakita po ninyo mga karya, oy, busitas. Nauubaran ka na, Brad. Para sa akin, manggagamit ka, ginagamit mo yung mga rider sa Mindanao. Hindi ka naman pala yung number one na dyan, sa one rider party list. At itong si Rod Gutierrez na to, hindi naman pala rider to. Inayo pa ka, Rods, ha? Umayos ka, sabi ng ngali na yun. Rods, ayusin mo, dahil galit na yung mga rider sa Mindanao. Yung mga rider dyan, mag-isip-isip kayo, tumatakbong senador si Busitas. Kaya lang, kahit iboto niya, hindi na mananalo yan. Paano mananalo si Busitas? Yan nga lang mga riders na yan, hindi na siya iboboto. Yung kanyang baluarte, mga riders, galit na galit sa kanya. Hindi naman daw totoo yung sinasabi nilang tulong-tulong, pinagpasapasahan pa si Ginang patente. Ngayon, itong one rider party list na ito, anong gagawin? One rider party list, nandiyan siya sa Tuwadcom. Anyway, mga ka-reaction, mag-react po kayo dito sa na si Busitas. Ay marami na nabubwisit kay Busitas. Umayos ka daw, Busitas. Oy, Rods Gutierrez, umayos ka. Yung pa-English mo, ayusin mo.
Hindi ka maintindihan ng Pangulong Duterte, masusupalpal ka na naman sa kanya. Anyway, mga ka-reaction, Ma'am Patente, ano lang, kalma. Paro-paro G, paro-paro G, ganun ba yun? Anyway, mga ka-reaction, God bless you all. Shukran. Duterte. Yun. Rods. Walang ya, Rods, ha? Ayos ka rin, ha?